Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Purihin at ating dakilain ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, na siyang gumawa sa atin. Lumikha kung kaya tayo humihinga, gumagalaw, at may pagkatao. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Muli ito ang kanyang palatuntunang si Jesus ang lahat sa lahat. Ako inyong kapatid sa Panginoon, Brother Rolly sa mabati na magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya, magtiwala at magtapat, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa bawat isang Kanya nilikha. Lumapit tayo sa Kanya na may kapakumbabaan, kung tayo nagkasalay, humingi ng kapatawaran, at makita natin ang Kanyang kahabagan at pagpapatawad at pag-ibig sa ating lahat. Kaya kapatid, sa umaga ito, ating pakatandaan, kes lamang may katugunan, kes lamang may kasagutan ang lahat ng ating pangailangan. Kung may karamdaman, siya ang ating manggagamot, ang doktor ng mga doktor, the great physicians. Kaya kapatid, ano pang iinintay? Halina, tayo magsama-sama at tayo po'y patuloy nalalapit sa Kanya upang patuloy na siya ating sambahin na nasa Espiritu at sa katotohanan.
Kaya sa ating pagsimula, samahan niyo po ako, tayo dadalangin. Hayaan natin kumilos sa kanyang banal na espiritu at tayo patnubay at gabayan sa lahat ng ating gagawin sa umaging ito. At magtiwala, kasama natin siya. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Jesus. Wala magagawa na nagbabalak ng masama. Bibiguin niya. Siya makikipagbaka at makipaglaban sa atin sa umaging ito. Kaya tayo dumulog, hingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon sa umaging ito. Sa iyo, aming Panginoon Kristo, na siyang makapangyarihan sa lahat, na Panginoon Diyos Anak, na nagkatawan tao, sakdal sa iyong pagkatao, ikaw po ang lahat sa lahat, the Alpha and Omega, ang nagsimula at magwawakas ng lahat ng bagay. Ikaw rin po ang aming daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino ba'y di makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamagitan mo? Kaya po, Panginoon Jesus, samahan mo po kami at dumahan na banal na presensya sa aming kalagitnaan, sapagat ang presensya mo nangangulugan ng iyong kaluwalhatian. Kaya magkakaroon, O Diyos, ng himala, pagpapagaling, pagpapala sa iyong mga anak sa umaging ito. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon, walang imposible sa iyo, walang mahirap na bagay sa iyo. Kung iibigin mo, Panginoon, ay may pangyayari. Kaya sa iyo po ang pakapurihan, sa iyo po ang kaltian, sa iyo po, Panginoon, ang pasalamat, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Halina mga kapatid at tayo mag-aral ng kanyang salita. Ang ating pong teksto sa umaga ito'y masumpungan sa Esdras. Sa Esdras. Sa sulat po ni Esdra. Sa Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 3. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito. Niloob ni Yahweh ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa akin, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ni Yahweh. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Mga kapatid, ating pamagatan ang mensahe ng Diyos sa tulong niya at pagkasi, matutupad ang plano ng Diyos. Inulit ko, matutupad ang plano ng Diyos. May tatlong bagay po ako nais na talakayin ngayon. Kaugnay po sa mga talatang ito. Una, ang plano ng Diyos. Basahin po natin ang isinulat ni Jeremias sa Kapitulo 25, talatang 11. Ang sabi po diyan, Jeremiah 25:11, magiging isang malaking bunton ng kasiraan ang lupaing ito. Ang tinutukoy po dito ay ang Jerusalem. Jerusalem. Ayan. Kaya po, narito po, ang sinasabi dito, ang kanyang mamamayan ay magiging alipin ng hari ng Babylonia. Sa loob po ng 70 taon, at ito nga ay nagkaroon ng katuparan. Ang aklat ng mga panaghoy ay sinulat po ni Jeremias dahil sa pagdadalamhati sa naging kalagayan ng Jerusalem. Marami po ang napatay, samantalang marami rin po ang binihag at dinala sa Babylonia. Halos ang natira na lamang doon ay yung mga mahihina, matatanda, at walang na halos silbi.
Subalit pagkaraan po ng 70 taon, at iba na nga ang hari, ito ay si Ciro, ayon kay Josephus, ay isa po itong historian, nabasa ni Ciro ang hinula ni Isaias at ito nagtulak sa kanya upang tuparin ang nabasa. Ganito ang sinabi sa Isaias Kapitulo 44, talatang 6 hanggang 6. 45, talatang 4 hanggang 6. Dito po ang sabi, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayang kong hinirang. Bibigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos, at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pakilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Kaya binago po ang patakarang ginawa ni Nabucodonosor at gumawa ng utos si Ciro na pahintulutan niya ang sino mang nais umuwi sa Jerusalem. Yan po una. Ikalawa, natatalakayin natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Yung una ay plano ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Yung bigyan lamang po ng kapahintulutan na makabalik po ang mga Israelita ay isa na po nga kamangha-mangha. Subalit ay isa pa nga lalong kagilagilas na kanyang ginawa ay yung mga kasangkapan ng templo na kinuha ni Nabucodonosor at ipinalagay sa templo ng mga Diyos-Diyusan ay pinakuha ni Haring Ciro at pinabalik niya sa templo ng Jerusalem. Umabot lahat ng panggamitang ginto at pilak sa 5,400 na piraso. Hindi po ba't ang sino man ang hangad ay humakot pa, patuloy na yumaman, ang bawat pasakop ay samsamin ang maraming ang mga samsamin. Subalit bakit ito? Isinauli ang mga nakuha, samantalang ito ay pagano. Bakit? Ito ay dahil sa pagkilos na isang makapangyarihan Diyos na pagagalaw niya ang lahat ayon sa kanyang plano at pinatutunayan na walang imposible sa Kanya, sa ating Panginoon, kay Yahweh. Ikatlo, ang mga tumugon sa panawagan. Mga, sorry po, mga 50,000 ang tumugon. At masayang naghangad na sila ay makauwi. Samantalang higit na marami ang iniisip ay manatili na lamang doon sa Babylonia. Sa hinaba-haba na kasi ng kanilang pananatili roon, makaraan nga ang 1 taong pananatili roon, nakapagsimula na silang makapagtrabaho. Ay iba naman po ay pinasok ang pangalakal, business, negosyo. Hanggang sa nagsimulang umunlad ang kabuhayan. Kaya ngayon, hindi na nila nais na umuwi para magpasimula muli sa kawalan. Iniisip nila, bakit mapipiliin ang muling mahirapan samantalang maayos na ang kalagayan? Subalit para sa iba, ang mahalaga sa kanila ay yung makabalik sa lugar na alam nila, yaon ang dako na inilaan ng Diyos para sa kanila. Lugar na kung saan sila ay kinakatagpo ng kanilang Diyos. At yung magkaroon ng bahagi sa pagtatayong muli ng templo ni Yahweh. Totoo nga mga naiwan po ay hindi nakadama ng paghihirap, nanatiling komportable. Subalit higit na malaki po naman ang nawala sa kanila. Ang mga pangalan ng mga nagbalik, ang pangalan ng mga nagbalik ay natala po sa kasulatan. At sila rin po ang nakasaksi ng pagtatayong muli ng templo. May kasabihan po tayo, pag may hirap, may ginhawa. Pag may pagpapagal, higit naman ang kasiyahang matatamo. Ito po ang dapat na matutunan natin. Huwag katakutan ng hirap. Ang tingnan po ay maganda ibubunga ng pagsunod sa Diyos.
Pag ang pinairal po ay kaalawan ng matatamo ng katawan, maaaring mawala po ay spiritual na pagpapala. Hindi mailalarawan ang nadama ng bawat isa na mailagay na po ang pundasyon ng templo. Ang mga saserdote nagbihis ng hustong kagayakan. Hinipan nila ang kanilang mga trumpeta bilang pagpupuri kay Yahweh habang tumutugtog ng pompyang ang mga libitang anak ni Asap. Ito'y ginawa nila bilang pag-alisunod sa tagubilin ni Haring Dario o Ciro. Ang bayan naman po ay buong lakas na umawit ng papuri at pasalamat sa Diyos. Ito ang kanilang awit. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang kabutihan. Ang kagandahan loob niya ay magpakailanman. Yan ay sinisigaw nila. At sila ay buong lakas na umawit at nagpuri kay Yahweh pagkat nailagay na ang pundasyon ng templo. Ngunit ang maraming sacerdote, Levita, puno ng sambayanan, at matatandang nakakita sa unang templo ni Yahweh ay napataghoy. Ang karamihan ay sumisigaw ng sagalak. Ano pat di makamayaw ang hiyawan. Dinig na dinig sa malayo ang kanilang hiyawan. Karanasang hindi may pagpapalit sa marami mang hirap ng katawan. Ang magkahalong galak at kakaibang damdamin na mahirap ilarawan, yung bagay na napakatagal na ipagkait sa kanila, na halos hindi na inakalang muling mababalik pa. Subalit salamat, napakabuti ni Yahweh. Hindi niya sila lubusang tinalikuran, kahit na hindi nila karapat-dapat pang maranasan muli ang pag-ibig nito. Damdamin ng pagsisisi sa mga nagawang pagkakamali, ang katamisan na muling pagpapatawad sa kanila, at ang madama ang presensya ni Yahweh sa kanilang kalagitnaan. Sayang na sayang para po doon sa hindi ito nabigyan ng pagpapahalaga. Doon sa ang inisip lamang ay kaluwanan ng katawan, at doon sa mga tinitingnan ay yung mga bagay na hindi maiwanan. Nakapanghihinayang ng kapalit ay ang kapanatagan ng damdamin at kagalakan sa kanyang presensya. Nawa makuha po natin ang buod na inilarawan sa atin. Kung nanghihina dahil sa dinaranas na kalagayan, huwag kalilimutan, ang lahat pa rin ay mapakikilos ng Diyos upang matupad ang kanyang plano. Ang lahat ay nasa kamay ng ating makapangyarihang lumikha. At higit sa lahat, maging sensitive sa kanyang pamamaraan. Laging higit na masarap ang umayon sa kanyang pinanukala, at pag sumunod, makadarama ng tunay na kaligayahan. Kaya po tayo mga mananampalataya ay dapat po na magtiwala at sumunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi nga po sa ating titulo, matutupad ang plano ng Diyos kung tayo patuloy na magtitiwala at susunod sa makapangyarihan Diyos. Magtipon-tipon tayo. Huwag maging Kristiyanong kumbinyente. Maging Kristiyanong committed kay Kristo. Kung malapit lamang, ay tayo magsama-sama na upang manalangin at tayo mag-Bible study at mag-fellowship, sapagkat yan ang kalakasan. Ang plano ng Diyos, huwag nating kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Sapagkat tunay, kung malalapit lamang tayo at nalalakad kasakay, pwedeng gawin natin personal, sama-sama. Kung malayo at nado sa Pampanga, nasa Batangas, isama natin doon sa tinatawag na online. No? Mag-online tayo. Pero kung Nanyakalan, sama-sama tayo. Yung nga iba, kahit mga taga Batangas, taga Laguna, pumupunta ng Metro Manila sa Orolio upang magsama-sama doon sa pag-worship sa Panginoon. Bulacan, dumadating pa. Baguio, naghanda na. Sapagkat umuwi pa, Sabado pala nandiyan na upang pupunta sa gawain ng Panginoon. Ako hindi nila madarama ang tulad na nadama ng mga Israelita
na presente sila doon sa pagtatayo ng pundasyon ng Jerusalem, ng templo ng Diyos. Kaya kapatid, si Jesus may nagsakripisyo, pinasa ng krus hanggang doon sa Kalbaryo. Kung ang Panginoon natin ay nagpasa ng krus, handa ba tayo magpasa ng krus alang-alang sa Panginoon at madama natin ang kanyang presensya, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan? Gagawa ng himala ang Diyos sa ating buhay. Magsama-sama tayo tuwing na. Kung malalapit lamang tayo at pwedeng lakarin, pwedeng sumakay ng tricycle o sumakay ng jeep, opo, gawin natin sa tulong at kapangyarihan at magagalak ang Diyos sa atin. Madarama mo ang kanyang presensya at tunay, kung may karamdaman ka, hihipuin ng Diyos. Kung may pangailangan, tatakpuin ng Panginoon. Kung may pagsubok, oo, mananaig ka. Kung may tukso, may pagtatagumpay. Halina't lumapit tayo sa Panginoon, tayo manalangin. O makapangyarihan Diyos at Panginoon namin, ang kagandahan loob mo ay magpakailanman. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po sa iyong magandang plano para sa aming lahat na mga anak mo. Tulungan mo po kami na makita ngayon ang aming bahagi at isuko sa iyo ang aming sarili upang maranasan namin ang tunay na kaligayahan at pagkaganap ng iyong sakdal na kalooban sa magitan mo ang aming Panginoon Jesucristo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga kapatid, dapat presente tayo lagi sa tahanan ng Diyos. Dumako tayo sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, doon pa lamang sa Jerusalem, kapag kayo may problema, may pagkakasakit, o mayroong digmaan, nangailangan ng Panginoon, tumingin lang kayo. Lumapit kayo sa aking tahanan. Magtipon-tipon kayo sa aking tabernakulo. Sa Jerusalem, sa mga Israel, sa Jerusalem, tumutungo sila. Sa mga sila dako naroon, pumupunta sila. Kaya yan ang mangyayari sa ating bansa na tunay magkakaroon ng kaayusan. Di ba? Nauso ang mga online na fellowshipping. Ano nangyari ngayon sa Senado? Sa Senado, gusto rin online na lang. No? Doon na lamang sa cellphone. Bakit? Kasi marami po makukulong. Marami po nasa mga nagtatago. Ayan. Kaya, sabi nga po where the church goes, the nation goes. Kung ano nangyayari sa iglesia, yun din ang mangyayari sa ating bansa. Kaya kapatid, maging matalino tayo. Kung magkakalapit lamang tayo, sama-sama tayo. At yung malalayo, i-online natin ang gawain yan. At makasama din sila. Kung may paraan, kumabol na rin. Sapagkat iba po yung presensya ng Diyos na nagtitipon na sama-samang anak ng Diyos na gaya nangyari po dito sa bansang Israel na sila'y masakop at muling magbalik. Ang ilan, nagpaiwan na lang doon kasi kumbinyente na sila. Nakapag ninegosyo na doon. Matagal na sila nanirahan sa Babylonia, hindi na sumama. Pero ang ilan na mga sumama, siya nakaranas ng kapangyarihan at kalutian ng Panginoon. Sa dahil sama-sama sila na nagtitipon-tipon at nagpupurit, humihiyaw pa sa kagalakan sa Panginoon. Patuloy na tayo kapatid ay magtapat at maglingkod sa Diyos. Yan ang tunay na kaligayahan na magkakapatid sa Panginoon. Kaya for prayer and for counseling, mali po kayo tumawag sa amin sa telephone number, ito po, 8808, ito po yung PLDT, ulitin ko po, PLDT landline, 8808-1589. Ang isa po ay 8706-6519. At meron po tayong cellphone number kay Pastora Edith. Pwede po din kayo magpadala sa kanyang GCash. Ito po ang kanyang GCash sa cellphone number 0920-414-0915. Yan, Sister Edith, ang ating pastora sa Antipolo. 0920-414-0915. Yan. Pwede kayo magpadala ng GCash sa nakaloob ng pag-ibig upang kayo makibahagi sa gawain ito at asahan niyo po ang pangako ng Diyos. Ulitin ko po, 0920-414-0915.
at nais nyo na kayo dumalo sa mga gawain po, ay pwede po din tumawag dito at for prayer and for counseling, pwede din po magpa-counsel, magpa-pray sa mga telepong ito. Ulitin ko po, 0920-414-0915. At isa pa pong globe number, ito po yung smart yung binanggit ko kay Pastor Edith, kay Sister Aida, 0917-177-6466. Ulitin ko po, sa globe, 0917-177-6466. At kung kayo po'y nilolob ng Diyos na lumabas at nais nyo na kayo maging kabahagi sa gawain ito ng Panginoon, meron po kami BPI account number. Ang aming pong bangko sa BPI, ito po account number namin kay Aida Antonio, kay Sister Aida Antonio, BPI account number, Aida Antonio, 3196-2852-91. Ayan, ulitin ko po, BPI account number, pwede kayo mag-deposit na inyong kaladang pag-ibig sa pakibahagi sa gawain ito. Kung kayo may pangailangan, magtanim po kayo sa ito'y gawain ng Diyos. Di po ito gawain. Ako din po ay kanyang lingkod na patuloy na lumalapit sa kanyang nagtatapat, nagtitiwala, nagagawa siya ng himala. So, BP account number, Aida Antonio, 3196-2852-91. Nakuha niyo ho? 3196-2852-91. Ayan. Purihin ang Panginoon. At ang yan po ay tunay na niloob ng Diyos upang tayo pong lahat ay magkasalo-salo at magpatuloy na magpakaligay sa Panginoon. Pangako niya, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus? Kaibigan? Siya na ba yung Panginoon tagapagligtas? Siya na ba lahat-lahat sa buhay mo? Siya namatay para sa atin. Binayaran niya ating mga pagkakautang at kasalanan. Kaya kung ikaw, kapatid, ay aanyaya sa Kanya, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magaganap, ikay maging kabahagi sa kaharian ng Diyos, sa pamilya ng Panginoon, isa ka sa mga anak na tutugunan ng Diyos sa panalangin. Sabi mo panalangin ito, Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Hinahandog ko, tinatalaga ko ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Linisin sa lahat ng karumihan. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Salamat po. Ako isa na sa mga anak mo na tagapagmana ng kaharian mo. Salamat po na marami. Magpapatuloy po ako maglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Congratulations kapatid. Magpatuloy ka sa gawain ito ng Panginoon at inaanyahan din kita dito po sa amin sa Taguig. Kung ikit malapit dito, sa number 49, Talisay Street, Comembo, Taguig. No? O sa Pasig po, diyan po sa 504, MH Del Pilar Street, Pinagbuhatan, Pasig City. No? 504, MH Del Pilar Street, Pinagbuhatan, Pasig City. Meron pong gawain dyan, kina Pastor Oleng, doon po sa 3rd floor. No? At sa ating po Delight in the Lord Prayer Garden, sa Petunia Drive. Nandiyan po yung ating Prayer Mountain o Prayer Garden, no, sina Pastor Ed, Pastor Bibian, ang ating pong mga pastora dyan. At makikita niyo po, ang gawa ng Diyos ay kahanga-hangat kamangha-mangha. No? Maging sa atin sa Binangunan, diyan po sa may Kalumpang, sa kanto po dyan, sa likod ng isang grocery, ay nandiyo po ang ating pong gawain ng Panginoon. Sa Angono, no? Maging sa Kamaynilaan, no? Sa Taytay, no? Nandiyan po sa likod ng tindahan po ni Pastor Greg, ang ating gawain, na kung saan po sa may palengke po na luma ng Taytay. Nandiyan po ang gawain ng Panginoon. Sa may 3rd floor din po. No? At marami pa iba. At hindi ko nga po makuha yung ano to? Yung lugar, mustasa. Mustard seed. Diyan po sa may mustard seed na tindahan po dyan. Ano? At sa may taas po ay nandoon ang gawain ng Panginoon. Kaya kabahagi sa kanya pong business ang tahanan ng Diyos. Kaya magandang umaga po sa lahat pa na nais. Tawag lang po kayo
sa telephone number 0917-177-6466 at sasagutin ko po kayo ni Sister Aida para po sa gawain ito ng Panginoon na nais yung daluhan. Isa po na yung ibig po. Gusto niyo po, dalawin namin kayo, magkaroon din po ng gawain sa inyong mga tahanan at mag-iisa malaking simbahan, no, eklesiya ang inyong tahanan. Sapagat ang iba pinagsisimula sa karamihan sa malaking gawain ng Panginoon. So tawag po kayo, maging sa PLDT landline po namin. Ito po ulitin ko, 8808-1589. Nandiyan po, sasagutin si Sister Aida. At magkakain tayo for counseling. May pag-pray kayo. Siya po isang counselor. At for counseling, kung may mga kabigatan kayo, may dinadala po, yan. Nagmamalasaktan Diyos natin. At magkwentuhan tayo tungkol sa ating Panginoon Kristo.